Magandang araw po sa inyong lahat. For today's video, samahan niyo akong gumawa ng yema pandesal. Hindi po pala ako biyasa sa paggawa ng tinapay, kaya kung may mali man ako sa video na ito, mag-comment na lang po kayo sa baba. So ngayon, mag-start na tayo. Meron ako ditong 1 1/2 cup ng warm fresh milk. At nilagay ko na rin ang 2 kutsarang yes. Kasunod dito ang paglagay ng asukal. Pagkatapos ng asukal, ilagay naman natin ang isang itlog. At imekos-mekos na natin ito mga insan. Pagkatapos natin itong imekos-mekos, i-rest muna natin ito ng mga 5 minutes bago natin ilagay sa ating dried ingredients. Sa isang malinis na mixing bowl, meron pala ako ditong 3 cups of all-purpose flour. Nilagay ko na rin dito ang 1/4 teaspoon ng salt. At imekos-mekos na naman ulit natin iyan mga insan. Makikita nyo ngayon dito gumawa ako ng malaking hole sa gitna ng ating dried ingredients. Sa hole na ito, dito ko lalagay ang ating wheat ingredients. O diba napakadali lang mga insan? Ngayon nilagay ko na ang wheat ingredients. Ngayon, haluin natin ito ng mabuti para maganda yung alsa ng ating pandesal. Para maganda ang resulta ng ating pandesal, kailangan natin itong masahin ng mabuti. Sa mga puntong ito, hindi na kinakaya ng ating whisk, kaya gamitan natin ito ng ating mga kamay. Di ba mas lalong sasarap ang ating tinapay pag namasa ito ng mabuti? Pero make sure lamang na malinis po ang ating mga kamay. So ngayon dito, nilagay ko na ang ating butter. Ngayon, sisimulan ko na magmasa gamit ang aking mga kamay. Huwag po kayong mag-alala, naghugas na po ako. Ito na ngayon ang dough ng ating pandesal. O di ba? Hindi pala talaga madali ang pagmasa ng dough ng pandesal. Kailangan mo talaga ng tiyaga. Ito pala ang dough ng ating pandesal. So ngayon, kailangan natin pala itong i-rest na mga 1 hour para mag-double size ito. So i-check natin ito mamaya. Habang hinihintay ko na umalsa ang aking dough, ngayon ay gagawa naman tayo ng ating yema. Ito yung filling ng ating pandesal. Dito makikita nyo, naglagay ako ng isang lata ng condensed milk. At ilalagay ko ngayon dito ang isang itlog. Pagkatapos nito, imekos-mekos na natin ito hanggang sa makuha natin ang tamang consistency ng ating yema. So, hintayin lang natin, siguro mga nasa 15 minutes ito. After 10 minutes, ito pala yung consistency ng ating yema. So, kailangan natin siyang i-check. So, ngayon, i-check ko siya, pero kulang pa pala ito. Kailangan pa ng another 5 minutes. Huwag natin pala itong pabayaan na hindi haluin. Kailangan natin itong haluin para naman hindi magbuo-buo yung ating yema. So ngayon, after mga 13 minutes, ito na yung yema natin. Ito na yung texture ng ating yema. So ngayon, mag-add ako dito ngayon ng butter. Ng konting butter lang. Siguro na sa mga 1/4. Mga 1/4 na butter. Ayan siya. Or mga 1 kutsara na butter. Haluin natin ito hanggang sa mag-melt yung butter. And then, iset aside lang natin ito habang naghihintay tayo sa ating dough na umalsa. After 45 minutes, ito na pala yung ating dough. Nag-double size na siya, kaya pwede na natin itong gawin ang ating yema pandesal.
Sundan nyo na lang po ang procedure kung paano ko ginawa itong aking pandesal. Ang hirap din kasi pag nag-voice over. O diba, napansin nyo sa pag-voice over ko, minsan yung dila ko, hindi pala talaga ito madali. Magsimula na tayo ngayon sa ating filling. Ito pala yung ating ginawa na yema. O di ba napakasarap? I-flat lang natin ng konti ang ating dough. And then, maglagay tayo ng filling. Siguro mga nasa kalahating kutsara yung nilagay ko dyan. Ayan guys. Ngayon, isarado na natin. Make sure na nasaradoin natin ito ng mabuti para hindi lumabas yung ating yema. Ayan, yung ka-size lang ng pandesal. Alam nyo naman siguro kung ano yung size ng pandesal. So, ganyan lang. And then, meron tayo ditong breadcrumbs. So, ayan, itatap-tap lang natin siya sa ating breadcrumbs. So, ito na yun guys. Hindi pala madali ang paggawa ng pandesal. Kailangan natin ng mahabang oras. Ngayon, i-rest na naman natin ulit siya ng mga 10 minutes para mag-double size ulit yung ating dough. Ito na pala lahat ang aking nagawa. O, diba? Time lapse! After 15 minutes, ito na yung resulta ng ating dough. Pwede na natin ito ilagay sa ating oven ng 25 minutes. Time lapse ulit. After 25 minutes, ito na yung resulta ng ating yema pandesal. Nakikita nyo naman yan, ang ganda ng resulta. Napaka-perfect yung alsa ng ating pandesal. So ayan, nakikita nyo, napaka-perfect ng yema sa loob. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, sundan nyo lang ang recipe at procedure ng aking yema pandesal. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-follow, like, and share na rin kung nagustuhan nyo talaga ang video na ito. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel, Liwers Channel. At maraming salamat na rin po sa panonood. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. Bye-bye!